Kamusta mga mag-aaral ng Baitang 5? Ako si Teacher Cha, ang matsayahing guro sa Filipino. Tutuklasin natin ang bawat aralin kasama ang mga kwela kong kaibigan dito kung saan ang pag-aaral ay laging masaya. Pasok na sa Filipino Eskwela! Maraming salamat sa pagbisitang muli dito sa Barangay Makabuluhan. Narito ang ating makabuluhang kasanayan. Nasasagot ang mga tanong sa binasa o napakinggang kwento at tekstong pang-impormasyon. Mga bata, halina't magpalawak ng ating bokabularyo kasama ang kwela nating kaibigan na si Tala. Magandang gabi, Teacher Cha. Oras na para sa ating talasalitaan. Mga bata, tulungan natin si Tala sa pagtuklas ng mga salita at ng kahulugan ng mga ito. Una, sasapit na ang kanyang kaarawan sa Sabado. Ano ang kahulugan ng sasapit? Tama! Ang kahulugan nito ay dadating. Ikalawa, patuloy na ginunita ni Aling Imelda ang mga karanasan kasama ang kanyang asawa. Ano ang kahulugan ng ginunita? Tama! Ang kahulugan nito ay inalala. Ikatlo, natuwa si Lolo Oscar dahil hitik sa bunga ang kanyang mga pananim. Ano ang kahulugan ng hitik? Tama! Ang kahulugan nito ay sagana. Salamat, kaibigang Tala! Marami kaming natutuhang mga salita mula sa iyo na siguradong magpapalawak sa aming bokabularyo. Mga bata, samahan niyo ako dito sa ilalim ng puno at magpahangin muna tayo. Maghanda na kayo dahil kukwentuhan ko kayo. Pakinggan ninyo ang isang maikling salaysay na pinamagatang Bakasyon Na. Masayang-masaya si Abby tuwing sasapit ang bakasyon dahil makapupunta na naman siya sa kanyang lolo at lola. Kaya gabi pa lamang nakaimpake na ang kanyang mga damit. Kahit sinabihan siya ng kanyang nanay na siya na lamang ang mag-aayos ng mga ito, hindi pa rin siya napigil sa paglalagay ng mga damit sa kanyang bag. Maagang umalis ang mag-anak upang ihatid si Abby sa probinsya. Hindi man lamang siya inantok sa biyahe. Ginunita niya ang kanyang mga ginagawa tuwing bumibisita siya sa kanyang mga lolo at lola. Inisa-isa niya sa isip ang mga gagawing muli pagdating niya roon. Tatakbo agad siya sa taniman ng kape. Makikipaglaro sa kanyang mga pinsan. Maliligo sa dagat at ang pinakagusto niya ay ang makwento ng kanyang lola habang sila ay namamahinga sa ilalim ng punong mangga na hitik sa bunga. Sana ay nagustuhan ninyo ang maikling salaysay na pinamagatang Bakasyon Na. Halina't makilahok sa talakayan. Sagutan natin ang mga sumusunod na katanungan tungkol sa tekstong napakinggan. Una, sino ang bata sa kwento? Tama, si Abby ang bata sa kwento. Ikalawa, saan siya pupunta? Tama, magpupunta siya sa probinsya. Ikatlo,
bakit siya masayang masaya sa pagpunta sa probinsya? Magaling! Masayang masaya siya dahil madadalaw na niya ang kanyang lolo at lola. Ika-4, ano-ano ang gagawin niya roon? Magaling! Tatakbo agad siya sa taniman ng kape, makikipaglaro sa kanyang mga pinsan, maliligo sa dagat, at ang pinakagusto niya ay ang mga kwento ng kanyang lola habang sila ay namamahinga sa ilalim ng puno. Bukod sa pakikinig ng maikling pagsasalaysay kanina, sinubukan niyo rin bang basahin ang tekstong kasama ng mga larawan? Tama ba mga bata? Tuwing nakikinig at nagbabasa tayo, ipinoproseso ng ating utak ang mga impormasyon mula sa teksto. Ibig sabihin, nakikinig at nagbabasa tayo ng may pangunawa. Narito ang ilang payo tuwing tayo ay nakikinig sa isang teksto. Una, makinig ng mabuti sa nagkukwento o nagsasalita. Ikalawa, magsulat ng mahahalagang impormasyon mula sa pinakikinggan. Ikatlo, unawaing mabuti ang sinasabi ng nagbabasa. Ika-4, isulat ang mga reaksyon at katanungan sa napakikinggan. Kayang-kaya nyo yan mga bata! Sa pamamagitan ng mga ito, mas magiging maayos at madali ang pagsagot sa mga tanong tungkol sa binasa o napakinggan. Pagyamanin naman natin ang kasanayan ninyo sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa binasa o napakinggang teksto. Sagutan natin ang mga sumusunod na katanungan sa pamamagitan ng isang laro. Oras na para sa sulong-dunong. Para sa gawaing ito, siguraduhing may sapat at ligtas kayong espasyo sa bahay. Tumayo kayo ngayon at humakbang ng 5 beses paurong o papunta sa likuran. Sa bawat tamang sagot ay susulong kayo o hahakbang papunta sa unahan at sasabihin ang katagang sulong-dunong. Kung mali naman ang kasagutan, ay manatili lang kayo sa inyong pwesto. Handa na ba kayo? Sulong-dunong na! Simulan na natin. Una, alin sa mga sumusunod ang ginagamit kung magtatanong ka ng lugar? A. Ano? B. Saan? C. Sino? D. Kailan? Magaling! Ang tamang sagot ay B. Saan? Kung tama ang iyong sagot, sulong-dunong na! Ikalawa, aling salita ang gagamitin mo kung nais mong malaman ang petsa ng pasukan? A. Paano? B. Sino? C. Kailan? D. Ano? Magaling! Ang tamang sagot ay C. Kailan? Kung tama ang iyong sagot, sulong-dunong na! Ikatlo, kung nais mong humingi ng dahilan o rason, ano ang angkop na salitang gagamitin mo sa pagtatanong? A. Bakit? B. Ilan? C. Paano? D. Sino? Magaling! Ang tamang sagot ay A. Bakit? Kung tama ang iyong sagot, sulong-dunong na! Ika-4, ang salitang sino
ay sumasagot sa tanong na patungkol sa patlang. A. Bagay. B. Tao. C. Lugar. D. Pangyayari. Magaling! Ang tamang sagot ay B. Tao. Kung tama ang iyong sagot, sulong dunong na. Ikalima, nais mong alamin ang bilang ng mga taong gumaling sa sakit na COVID-19. Anong salita ang gagamitin mo sa pagtatanong? A. Magkano? B. Kailan? C. Gaano? D. Ilan? Magaling! Ang tamang sagot ay D. Ilan? Kung tama ang iyong sagot, sulong dunong na. Inaasahan kong nakasulong kayo sa inyong mga pwesto. Hanggang sa susunod nating pagsusulong dunong. Tanong, tanong, tanong. Mga bata, halina at magpawikantahan kasama si PO1 Pawikan. Oras na para sa isang makabuluhang pawikantahan, kung saan makikilala natin ang isang bagong kaibigan. Pakinggan natin ang isang maikling awit na ginawa niya tungkol sa pagsagot ng mga tanong sa nabasa o napakinggang teksto. Halina mga bata, makinig at kumanta. Ako'y may ituturo tungkol sa ating paksa. Pagsagot sa mga tanong sa binasa o sa kwento at teksto, pang-impormasyon. Sa tamang pakikinig ay huwag ipatitig. Buksan ng ating tenga at pagana ang isip. Pakinig ng mabuti sa nagkwento upang maunawaan mo. Kay magbabasa sa salamin ay humarap ka. Magbasa ng malakas at mayroong pangunawa. Pagdama ng katawan ay gumagana sa tuwing tayo'y nagbabasa. Pagsulat ng mahalagang impormasyon mula sa kwento, bigyan mo ng pansin ang paksa at tauhan dito. Ibigay ang reaksyon sa kwentong napakinggan at tanong mo'y masasagutan. Halina mga bata, makinig at kumanta. Ako'y may ituturo tungkol sa ating paksa. Pagsagot sa mga tanong sa binasa o sa kwento at teksto, pang-impormasyon. Sulong edukasyon sa gitna ng pandemya. Mga kabataan na laging nagkakaisa, tayo'y magsama-sama, matuto at kumanta. Handang isip, handa bukas, developay ka. Napakagaling mo, kaibigan! Maraming salamat! Marami kaming natutuhan mula sa iyong awitin. Hanggang sa susunod nating pawikantahan, mga kaibigan. Pili! Pili na po kayo sa mga paninda ko. Masarap ang mga ito at masustansya pa. Magandang araw po, Aling Piling.
handa na po kaming pumili mula sa mga paninda nyo. Tama, Teacher Cha. Pero bago yan, basahin muna natin ang isang teksto. Pinamagatan itong, Tayo na sa Calabarzon. Nakapunta na ba kayo sa Calabarzon? Halina't magbasa muna tayo tungkol sa rehiyong ito. Tayo na sa Calabarzon. Ang Calabarzon ay binubuo ng 5 lalawigan. Ito ay ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. Ang mga lalawigang ito ay dinarayo ng mga turista dahil sa magagandang tanawin at pasyalan. Simulan natin ang paglalakbay sa lalawigan ng Cavite. Nagmula ang pangalang Cavite sa kinastilang salitang Tagalog na kawit bilang pantukoy sa kalupaan sa tangway ng Cavite na nakausli sa pook ng Maynila. Ang salitang kawit na pinaikling kalawit ay binigkas na Kawite at kalaunan ay naging Cavite. Sa lalawigan ding ito, ibinagayway ang unang bandila ng Pilipinas. Nangyari ito sa balkonahe ng tahanan ni General Emilio Aguinaldo. Isa ito sa mga naging pangunahing pasyalan kung mayroong educational tour ang mga bata. Dumako naman tayo sa lalawigan ng Laguna, kung saan matatagpuan ang iba't ibang panghimagas tulad ng Bukopay. Makikita rin dito ang bundok makiling na sinasabing binabantayan ng mga diwata. Sa Laguna rin makikita ang tahanan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Calamba. Ipinagmamalaki naman ng lalawigan ng Batangas ang kanilang produktong kape at balisong. Kung makapupunta ka sa kanila, ay madalas mong maririnig ang salitang alae na galing sa salitang Tagalog na wala eh. Ibig sabihin ay wala pong problema. Easy-easy lang. Marami ring dagat ang maaaring pagpiliang paliguan ng mga turista. Ang Rizal naman ay nagtataglay rin ng magagandang pasyalan o tanawin. Isa na rito ang bayan ng Tanay. Nakararanas ng malamig na klima ang mga taong dumarayo sa bayang ito dahil sa bulubundukin ng Sierra Madre na sagana sa mga puno. Mayroon ring kalbaryo sa Binangonan, Rizal na may malaking krus sa tuktok. Samantala, tanyag naman sa lalawigan ng Quezon ang Kamay ni Jesus na matatagpuan sa bayan ng Lucban. Isa sa mga makikita rito ay ang replika ng arko ni Noah. Sa Quezon din matatagpuan ang bundok Banahaw na nasa pagitan ng lalawigan ng Quezon at Laguna. Ang bundok na ito ang pinakamataas na bundok sa Calabarzon. Marami ring magagandang dagat na maaaring paliguan kung panahon ng tag-init. Kagaya ng ibang rehiyon sa ating bansa, tunay na maraming mapupuntahan at may pagmamalaki sa Calabarzon. Sana ay nagustuhan niyo mga bata ang binasang teksto. Oras na para sa ating makabuluhang pagtataya. Dito sa Piliin Mo. Piliin ang tamang sagot. Simulan na natin! Unang bilang. Ilan ang mga lalawigang bumubuo sa Calabarzon? A. 4 B. 6 C. 7 D. 5 Pili! Pili na! Ang tamang sagot ay D. 5. Ikalawang bilang. Saang lalawigan sikat at kilala ang panghimagas na Bukopay? A. Batangas B. Quezon C. Laguna D. Rizal Pili! Pili na!
tamang sagot ay C. Laguna. Ikatlong bilang. Kung nais mong pasyalan ang bahay ni General Emilio Aguinaldo, saang lalawigan ka pupunta? A. Cavite. B. Rizal. C. Laguna. D. Batangas. Pili! Pili na! Ang tamang sagot ay A. Cavite. Ikaapat na bilang. Ang lalawigan ng Batangas ay may salitang madalas gamitin. Ito ay ang patlang. A. Alae. B. Hane. C. Abayhu. D. Tiyatae. Pili! Pili na! Ang tamang sagot ay A. Alae. Mahusay! Sana ay napili nyo ang tamang mga sagot. Magandang araw mga bata! Nandito na ang inyong kasama sa pagbubuod. Walang iba kundi ako, si Dr. Odi Uod. Handa na ba kayo para sa ating pagbubuod? Para sa ating pagbubuod, natuklasan natin na ang pagbabasa at pakikinig sa teksto ay napakahalaga. Upang masagutan ng tama ang mga katanungan sa nabasa o napakinggang teksto, kinakailangang unawain ito ng mabuti. Maaaring maglista ng mahahalagang impormasyon, reaksyon, at katanungan tungkol dito. Narito na ang ating Tax Delivery Trap. Basahin at unawain ang takdang aralin para sa araw na ito. Masayahin! Para sa ating asal Pinoy, likas sa mga Pilipino ang pagiging masayahin. Kahit saang lugar, bayan o lalawigan man tayo makarating, masasaksihan natin ang pagiging masayahin ng mga Pilipino. May okasyon man o wala. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatili tayong matatag at masaya. Muli, ako si Teacher Cha, ang inyong matsayahing guro na naniniwala sa kasabihang, ang batang masayahin ay nananatiling matatag anumang pagsubok ang kaharapin. Iyan ang ating wikasabihan para sa araw na ito. Maaari ninyong kuhanan ng larawan ang ating wikasabihan at ipapost sa Facebook account ng inyong magulang gamit ang hashtag wikasabihan. Sa susunod nating pagkikita, pag-aaralan naman natin ang pagsulat ng tula, talata at talambuhay. Palaging tandaan, sa asignaturang Filipino, sama-samang matuto. Kaalaman ay garantisado. Mga mag-aaral ng Baitang 5, magkita-kita tayong muli dito sa Filipino Eskwela. Paalam mga bata!